Hi guys, so in this video, magbibigay tayo ng mga thoughts natin or yung mga comments natin, honest feedback dito sa ating sport action camera. This camera looks like the other popular action camera, the Go 3S. Kayo na bahala kung mag-search ko anong brand yon. So kamukha niya yung Go 3S. Form factor, it is very small. Regarding dun sa quality, wala rin naman ako masabi. Sobrang ganda niya bilang dashcam. And na-try ko na tong ipagamit sa nakamotor. And nakita ko naman yung quality niya. Hindi siya ganun ka-stable. Unlike the other popular action cameras that has electronic image stabilization or yung EIS stabilization. But masasabi ko, maganda yung quality niya. Guys, kung gagamitin nyo to as dashcam, sobrang high-tech niya. Kasi kung gagamitin nyo lang siya as dashcam sa kotse or sa pagmumotor nyo, yung quality niya is goods na talaga. And meron siyang wide na field of view na kung makikita nyo nga, medyo distorted lang yung gilid. Pero yun nga, parang nasa around 127 degrees yung kaya niyang ma-reach na field of view. Hindi na mabibitin yun kung gagamitin mo siya as webcam or action camera. In terms of kung nag-overheat ba siya, nag-iinit siya, pero hindi ko maramdaman yung talaga nakakapaso na. So, I think it's very normal. And regarding naman sa audio, ito lang talaga yung masasabi ko. Very outstanding yung performance ng audio nito. Kasi sobrang clear talaga. Wala nga lang siyang denoise or wala siyang noise reduction. As in, kuhang-kuha niya lahat yung sound. Pero, malinis siya. Hindi siya yung kagaya ng mga action cameras na available sa market na minsan mas mahal pa. Pero yung sound ay kulob. So dito, clear talaga yung sound ng microphone niya. Kaya nakakatuwa kasi sa ganitong price and sa ganitong form factor, sobrang sulit na. And dun sa mga inclusions niya, sobrang useful lahat ng mga mounts na kasama. Imaginein mo, may dashcam ka na, meron ka pang diving camera. Kasi pwede mo ito gamitin sa ilalim ng dagat or sa ilalim ng tubig, sa pool. Kasi meron siyang diving case. And napaka-portable lang, ang cute lang as in. And nakakatuwa lang kasi meron din siyang magnetic pendant. So, ilalagay mo lang siya sa loob ng shirt mo and madidikit mo na yung camera. And makapit din yung magnet niya, no, kahit naka-shirt ka na. Actually, it is very unnecessary na for these types of devices na camera na gawan pa nila ng ganung feature. Multi-purpose talaga yung kayang gawin nitong. You can remove the timestamp if you want. You can also adjust the exposure value. So, this time, gabi na ngayon to sa bahay. And low light environment na tong pwesto ko ngayon. Pero na-maximum ko ng positive 2.0 yung exposure value nito. Kaya kahit low light environment like this one, kita pa rin ako sa camera and namomonitor ko yung itsura ko, yung video na to. Dito rin sa phone ko mismo, as you can see. Yan. So nakikita lahat. Masasabi ko lang kung may mga video ka na dito na nakuha or na-capture, kailangan i-download mo na siya kagad kasi yung recording behavior nitong camera na to is loop recording, which is usually ginagamit sa mga dashcam, sa mga CCTV. So, it is a type of recording na continuous siya, and then kapag puno na yung memory mo, it will overwrite the earliest video that was taken on this camera. So, in that way, kung gagamitin mo siya as dashcam, hindi ka mangangamba kung mauubos na ba yung storage ng micro SD card mo kasi it will automatically overwrite your earliest video. The more na mataas yung storage ng micro SD card mo, the more na mas marami kang shots na makukuha dito. It can also capture photos. Ilang megapixels din yun, mga nasa 9 megapixels. Sobrang useful talaga ng mga mounts niya, as in meron siyang dalawang adhesive na pwede mong ikabit. I don't know if ikakabit mo yun sa helmet mo. And pwede mong ikabit yung isa sa sasakyan mo. Baka magtaka lang kayo, no? Patayo to, tong camera na to, nung hinahawakan ko. Pero yung video niya is landscape mode. Based sa paggamit ko, wala siyang ibang aspect ratio na available sa kanya, kundi yung landscape mode lang, which is ito nga yung nakatayo. Yan nga, pwede mo siya ilagay sa leeg mo, magnetic pendant. Kung gagamitin mo siya sa vlog, okay lang din. Ang cons lang nito, dahil nga naka-loop recording siya, it can overwrite your previous data. And of course, yung maximum resolution na kaya niyang i-record with is 4K, which is very impressive for this price point. Form factor na to na napakaliit lang and kasing laki lang siya halos ng thumb ko. And it can record up to 4K resolution. And this time na nakikita niyo tong video na to,
I am now recording at 1080p 30fps. Usually kasi makikita nyo dyan sa shops at sa iba't ibang mga sellers, papakita lang sila ng itsura ng action cameras, but the output itself, madalas ayun yung hindi nila pinapakita. So, pinapakita ko sa inyo ngayon na video ko was taken mismo dito sa camera na to na ginagamit ko. Honest takes ko dito, wala talaga siyang stabilization, as in, kahit anong gawin nyo, in-explore ko na siya. Hindi siya stable, wala siyang EIS at least. Pero kung sa kotse nyo lang siya ikakabit, guys, hindi mo nyo na kailangan ng EIS stabilization kasi hindi naman matagtag ang sasakyan. And depende na rin yun sa modelo ng sasakyan na gagamitin nyo. Pero sa experience ko, pag gagamitin mo lang siya sa motor and pag walking siguro, medyo maalog siya. Napaka-useful talaga ng mga mounts niya. As in, kompletong-kompleto kung saan mo siya gagamitin. Pwede mo yung gamitin to sa gala. Kapag naglangoy-langoy kayo sa ilalim ng tubig, maghanap kayo ng mga isda doon. Pwede nyo makita dito sa camera na to. Actually, 1080p lang tong pinagre-record ko ngayon with the 30fps. Pero, it is already more than enough kung gagamitin mo lang talaga siya as dashcam. And you can also use this as your webcam sa laptop mo. So, meron naman to kasamang included na charging cable, or pwede na rin natin sabihin file transfer cable or what, na USB Type A to USB Type C. So, USB Type C na to. And based dun sa battery niya, kanina kasi tinry ko siya, tumatagal naman siya na isang oras dire-diretso. Pero I'm not sure kung mas tatagal pa siya kung hindi 4K yung gamit mo, no? So, yun lang muna for this video. I hope this helps, and if you want to try this camera or this product, just click the link down below and the yellow basket if you're on TikTok shop. Yun lang, see you ulit sa ating mga next video.